Bayan, magandang umaga po ang Kuya Ek. No. Ipagpaumanhin niyo po, pero ito po ay parte na po ng aming panawagan tungkol sa inilahad ng 18 tropa namin, no, ng mga Marines. Ipagpalagay pa po natin, meron tayong civilian doon at meron po 2 retired army. Ang nilalaman po nito ay hindi yung segregation of unit, kundi ang katotohanan na dala po nila at ang mga certain na ebidensya. Bayan, nananawagan po kami at alam namin nakahanda po kayo sa panawagan na to na makipagkaisa at magkaisa po tayo, no, sa katotohanan dala ng 18 ito. Ika nga, hindi po nila kaya na pasinungalingan, bagkus ang ginagawa nila ay personality distraction o yung sisirain nila yung personalidad ng mga taong to. Alinsabay din po sa nangyari kay Sergeant Gutesa after the cut-off of personal communication, no, to defy yung whereabout ni Master Sergeant Gutesa. And all of the sudden, it is equivalent to those personality are now in the positions of the government, kung sino-sino po ang mga involved for sudden distractions and or pagpapasinungaling, no, ng mga statement alinsabay sa ginawa ni Master Sergeant Gutesa. Ngunit nakita po natin ang pagtutugma, ano, ng mga salaysay na ito dito po sa 18. Bayan, panahon na po. Bayan, ito na ang katotohanan. The statement of the 18 brave soldier are now being supported by the AFP Retirees Officers Association, especially those came from the PME, no? And then, in general, is the associations of the enlisted personnel came from the armed forces of the Philippines also supporting this 18. Ang tanong, sa active, wala po tayong nakikitang pagsuporta kasi po natatakpan sila. O ibig sabihin ay walang tinig dahil nasasakal sila. Kung sila ba'y makikipagkaisa o sila ika nga ay papabor neutral sa posisyon bilang active member of the AFP. Ganun pa man, meron po tayong tinatawag na 78%. 78% ang pagsang-ayon, ngunit walang tinig. Kaya bayan, nananawagan kami na makipagkaisa po kayo at magkaisa tayo tungo po sa katotohanan para matapos na ang kawalang-hiyan ng gobyernong ito. Alalahan ninyo, may gera sa gitnang silangan, pero walang aksyon ang pamahalaan. Isang posisyon ng mga OFW na siyang sinandalan at inasahan ng pamahalang ito upang tumayo sa panahon ng kakulangan. Ngayon, isa na namang katotohanan na ang totoo na ang OFW natin pagkatapos antabayanan ang mga remittance ngayon ay sampalang pinababayaan. All of these reasons are now being seen, no, for what is true sa lintik na gobyernong ito. The government of Ferdinand Marcos Jr. are truly unrespectful because of the corruption. So,
Ang Kuya Ed TV po ay nananalig ng inyong malawig na pangunawa sa lahat ng makakaabutan o maaabutan ng aking panawagang ito. No, bilang kaisa ng 18 matatapat at matatatag na nagsasaad ng katotohanan. Hari nawa ay hindi na magtagal at magkaisa pa tayong sumagot sa panawagan. Para po sa inyo bayan, pagpapatibay lamang na ang sinumpaan ng 18 sundalong ito ay hindi nagtatapos sa kanilang pagiging active or non-active sa serbisyo sa AF. Muli po, nananawagan kami ng seryoso at pagkakaisa na aksyon ng ating pong mga kababayan alinsabay po sa panawagang ito. Ang akin lamang pong masasabi sa mga dati kong kasama sa serbisyo, Frater Infinitas. Frater Infinitas. Na ang kahulugan ay kapatid magpakailanman. Magbubunga po ang ating mga sakripisyong ito. Ang Kuya Ed po bilang kasama nyo at nakikipagkaisa na labanan ang kawalanghiyaan at kabulukan ng gobyernong ito. Semper Pi, maraming salamat po sa inyo pong pangunawa at pakikipagkaisa. Mukhang the day will come. Opo. Maraming salamat po. Umaasa po ang inyong Kuya Ed, no, sa panawagang ito.